Nagsimula ako sa isang scratch at nabuo naman ito sa isang pangarap na akala ko noon ay mananatiling pangarap lang. Dumating ang araw na sinimulan na ang pagpagawa ng bahay ko. Hindi ito naging madali. Maraming pagsubok at natigil din. Dagdag gastos at mga problemang kailangan harapin tulad ng lupa yung tinatayon ng bahay ko. So, kailangan ko unahin yon bago ko tapusin yung bahay ko. At saka plus, hindi pala ganun kadali mag-voice over. Kailangan maging emotional ka dito. Kidding aside, ito na nga tatapusin ko. So, dumating ang araw na nagsisimula na ang pagpagawa ng bahay. Habang nakikita kong unti-unti itong nabubuo sa mga litrato at video na ipinapadala sa akin. Hindi ko napigilang mapaluha at ma-excite dahil nasabi ko sa sarili ko, ay, kaya ko pala. Malaki din pagpapasalamat ko. Kung hindi dahil sa pamilya ko, hindi ko to magagawa. Una-una dito ang mama ko, grabe. Ang laki ng sakripisyo ng mother Lily ko dito. Dahil nagsimula ang pangarap ko dahil sa kanya. Oh my God. Sa totoo lang, hindi ko akalaing aabot ako dito. Ngayon, habang nakikita ko patapos na ang bahay ko, napapatunayan ko walang pangarap na imposible kapag may tiyaga, may nilaga. Ay mali, disiplina. Anyway, hindi lang ito bahay na gawa sa semento at bakal. Ito ay simbolo ng pagmamahal at siyempre sakripisyo at tagumpay ng isang OFW na hindi sumuko. Huwag yun na tanungin kasi kung ikikwento ko isa-isa i-detalye ko, may iyak kayo kung ano ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Kung kaya mo, kaya natin lahat. Oh, ano ba yun? So, ito na nga. Nagsimula lang ito sa isang pangarap. Ngayon, unti-unti na itong nagiging tahanan. Sa totoo lang, hindi naging madali magpatayo talaga ng bahay o magpagawa. Kailangan ready ka sa lahat. Sa lahat ng single mom, kasama na ako doon. Magkaiba man tayo ng kwento at sitwasyon sa buhay, iisa ang ipinapakita natin ay ang pagiging matatag bilang isang babae. Lahat tayo ay may pinagdadaan ng sakit. Magkakaiba man ang dahilan kung bakit tayo naging single moms, pero isang bagay ang sigurado ako. Nasaktan tayo dahil nagmahal tayo ng totoo. Pero hindi doon natatapos ang kwento natin. Pinili nating bumangon, lumaban at maging matatag para sa ating mga anak. Pero magkakaiba tayo kung paano tayo mag-move on. Kasi ako, hindi naging madali ang landas ko bilang isang single mom. Pero mas pinili ko maging matatag at hindi umasa o kumapit sa kahit sinong lalaki para maabot ang mga pangarap ko. Pinili kong magsumikap, maging independent at lumaban para sa kinabukasan ng anak ko. Wow, masasabi ko naman sa sarili ko, stay myself. Nasanay naman ako sa buhay mag-isa. Ay, may ganong ata. Bakit ba kasi napunta tayo sa kwentong single mom, no? Ito nga, dito na tayo. Okay, move forward. Ayan tuloy, wala na tuloy ako masabi. Sa totoo lang, hindi lang ito bahay. Bakit? Bawat haligi ay bunga ng sipag, bawat pader ay bunga ng sakripisyo, at bawat sulok ay puno ng pagmamahal. Sabi nga, sa lahat ng kapwa ko OFW, ipagpatuloy lang ang laban. Maaring mabagal ang pag-abot sa pangarap, pero darating din ang araw na masasabi mo sa sarili mo, sulit ang lahat ng sakripisyo. Bakit? Sabi nga natin bago tayo umalis sa Pilipinas, mag-iipon ako ng pera. Hanggang 2 years lang ako, may ipon na ako, may bahay na ako. Pero ang totoong realidad sa buhay ay drawing. Bakit hindi lahat ng OFW ay swerte? Dalawa lang yon, swerte ka, umalas ka. At least, kung malas man tayo, at least uuwi pa rin tayo sa pamilya natin na buhay tayo. At meron pa, may ipon ka o wala. Madalas natin naririnig sa pamilya o sa kapitbahay na, ay di ba OFW yan? Bakit walang ipon yan? Bakit walang napatay yung bahay? Common na salita na yan. Kaya, maririndi ka na lang. Meron naman ibang atake. Di ba OFW yan? Bakit walang pera? Ang sagot dyan, mag-abroad kaya kayo para malaman nyo. Di ba? Ganun lang. Ang dami ko nang sinabi dito. Walang kakwenta-kwenta. Well, hanggang dito muna. Sa ngayon, ito muna ang kinaya ng budget. Hindi pa man kompleto ang bahay, nagpapasalamat na ako sa bawat hakbang
hakbang o progress ng bahay ko. Kasi mayroon siyang natapos. Hindi pa tapos ang pangarap. May susunod pang kapanata. Sa awa ng Diyos, darating din ang araw na makukumpleto ang lahat. Cherish! Ika nga, one step at a time, one dream at a time. May ganon plakado. Pero minsan tinatanong ko ang sarili ko, pangarap ba ito? Hindi ko alam kung pangarap ba ito kasi wala pa naman akong ipon, di ba? Para sa akin, ang pagkakaintindi ko sa pangarap ay yung goal mo ba, yung hindi mo bibitawan, yung ipupush mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo to pangarap, bibitawan mo agad kasi nahihirapan ka. Pero nandito ka pa rin, di ba? Sabi nga nila, kahit wala kang ipon, doon naman tayo lahat nagsimula sa zero. Goodbye.